Hello, parang pag tayo napapasubra ang pakilala, kinakabahan na tuloy ako magsalita. Baka wala na akong masabi. By the way po, ay malugod po ang aking pagbati at pagkakila sa ating kagalang-galang na Divine Gathering. Palapakan po natin. Sa ang ating fundador at presidente ng Ruben Adrian Este. At ganoon din po sa ating mga kasamahan, mga board of trustee, hindi ko na po sila isahin. Kasi kanina may nakaligtaan. Hindi naman tampuhin. Ano po? Eh, nagtipit ka lang ng ano lang. Damdamin. Eh, ako nakasabi ron. Pero ito po ay graduation ceremony. Natural pagka-okasyon, may nakakaligtaan. Walang okasyon na walang kapintasan. Pero bakit natin iisipin yung kapintasan? Wala akong nakikitang kapintasan sa inyo. At sa hapon pong ito, malugod po akong bumabati sa ating kagalang-galang na barangay captain ng Dutina, kagalang-galang Winifredo Makari, sir. Jimmy Caragio, sir, at ang inyong mga kasamahan sa Sangguniang Barangay. Hindi ko na po isa-isahin. Subalit mayroon kayo dito isang kalakbay, si John Berdel. Palibasa po ay sila ay mga kagalang-galang. Hindi ka magiging kagalang-galang kung hindi ka magiging kagawad at simula sa barangay government. Kaya po yun kagalang-galang. Ibig sabihin, honorable. Mabuti na lamang yung atin dito, administrator, itinuring na rin ninyong kagalang-galang, honorable Papa Ronald Macias. Kasi maraming mga kagawad sa buong Pilipinas sabi, bakit ano sila'y kagalang-galang? Mayat naman, kagulong-gulong. Kagulong-gulong kasi mga lasinggo. Pero anhin na pa yun. Nandito tayo focus muna sa ating graduation ceremony. Wala akong nakita kaninang topic. Maliban lang dun sa graduation ceremony. Ibig sabihin, nakatutok tayo talaga sa ngayong hapon na itong hapong ito ay mapalad kapagkat sabi nga, the program will end but our services will continue. Tama po ba yun? Hindi ito ang inyong pagtatapos. Ito pa lang ay pasimula. Naalaala ko tuloy nun, kapag nakakakita ako ng toga, parang pakiramdam ko, nagka-graduate pa lang ako. Eh ako noon, takot na takot ako sa entablado, nagtatago ako sa isang sulok. Baka ako'y pasalitain bigla. Kasi noon, mayroong mga tinatawag, surprise impression. Kabado ako. Pero ngayon, nung ako ay maging membro ng sa spiritual, sa PBMA, at lalong higit sa ating paaralan, kapag ka hindi ako nakapagsalita, parang lalo akong nadudubli ang kaba. Kaya hayaan po ninyo mamaya, siguro may magsasalita din kayo lahat. Tatayo kayo dito sa entablado. Kinabahan tuloy kayo, graduate na kami, bakit kailangan pa ganun? Ang naalaala ko lang, sabi nga, bago ako noon magtapos, alam po ba ninyo, grabe yung pagsubok. Ang pagsubok noon, hindi ko akalain na magigiring ako teacher, professor, sa isang paaralan. Pero bago lahat yun, ang pinagdaanan kong pagsubok, dahil noon, kailangan nagtapos ka ng in situ. In situ. Lahat ng in situ noon sa TESDA, nasa 8 courses ng TESDA,
pinasok ko. Inaral ko. Kung kaya doon, sa panahon na yun, marami akong natutunan. At yung natutunan na yun, isa lang po doon ang tinandaan ko. Yung sa electronics mechanic. Bakit? Kasi doon nabuksan yung aking isip. Kasi noon, parang nagkaroon ng assemble-disassemble ng components device. Ako ang unang-unang nakapagpatunog noong radio system. May sumunod, ganun din yung sumunod sa akin. Eh, ang nangyari, sabi ko makakagraduate na rin ako dito sa, hindi ko naman inaasahan, pero gusto ko itong electronics. Kasi sabi ko, time will come, magiging electronic device itong bansang Pilipinas. Itong composition, kahit ang cellphone, through electronics yan. Ang computer, through electronics. Itong lahat, through internet, electronics yan. Advanced electronics. Ang sabi ng professor namin, bago kayong makagraduate, kailangan natunog ang inyong radyo. Patutunogin sa entablado, sasarahan mo muna, tapos bubuksan. Pagbukas mo, tutunog. Alam po ba ninyo ang nangyari? Hindi pa nagbibigay ng instruction. Ang lakas na ng tunog ng radyo ko. May defect na pala, hindi ko na maisarap. May defect na. Sabi ng mga kasamahan ko, ba't ang ingay ng radyo mo? Nung kaorasan na, tinatawag ng isa-isa, hindi na siya tumutunog. Kung kayo ang nasa katayuan ko, kakabahan kayo hindi. Bago makuha yung certificate, kailangan tumutunog yung mechanics, yung radyo. Eh, alam ba ninyo noon, accidentally, pag-akyat ko sa stage, nasa bakid ako. Alam mo ba yung nasa bakid? Nabalakid. Yung parang kung sa yung sa Colombia, yung naging Miss International na nasa bakid yung paa niya. Yung radyo, yung wire na kung saan, doon napatama yung aking paa, tumapon yung radyo. Tapos, pagpatunog ko, tumunog. Kung kailan napatapon, saka tumunog. Bakit? Palakpakan yung mga tao. Pero nakikita ko sa inyo, walang napalakpak. Salamat po sa 15 nagpalakpak. Kinukuha ko lang muna po yung inyong atensyon. Sapagkat doon sa inyong atensyon, alam ko, sabik na kayo, doon sa kabanata na susunod. Sapagkat dumaan kayo sa simple na pag-aaral. Na yung pag-aaral na yun, halos matagal po akong nag-aaral sa paaralan. Kaya nga nakuha ko ang the first Doctor of Alternative Medicine sa Region 5 buong Kabikulan ng 6 na lalawigan. Dr. Amado Rapper Dilo. Bakit ko po nakuha yun? Kasi naging test assessor po ako noon, examiner, and then trainer. At doon po, yung mga nag-aaral ng papuntang ibang bansa, caregiver, ako po yung naging tagapagturo bago isara ang School of Caregiver. Ngayon, wala na noon. Dumami ang kurso ng TESDA. At ngayon nang lumitaw ang Ruben Adriano Universal College of Mystery. Ito na po yung aking tinutukan. Hinila pa ako ng aking pinsan, si Attorney Sim Mata Jr. Kontento na ako sa Kabikulan. Nasabi noon, pumunta ka dito sa Kamay Nilaan
samahan mo ang iyong kung saan pundador ng Ruben Adriano Universal College of Mystery. Walang iba kung hindi si Divine Daddy Ram. Huwag kayong maghihiwalay, sapagkat ang landas ng kanyang buhay na tinatahak na ang katuparan ng pang-spiritual na pag-aaral ay nasa kanya. Wala po kayong dapat kabahan, sapagkat ito'y recognized by the government. Alam po ba ninyo recognized by the government? Yes, the recognition and then recognized by the government through Securities and Exchange Commission. Nakikita naman po ninyo dyan yung nakalagay na numero na yun yung nakakarga sa inyong sertipiko. Kaya nga yung iba, sabi nga, maraming nag-aasam na magkaroon ng certificate. Sabi nga kanina, sa kwento sa inyo o sa atin, Divine Daddy Ram, ang kwento niya, ano ang unang natatanggap na sertipiko ng tao? Diba? Birth certificate. Ano po? Birth certificate. Lahat ng certificate ng paaralan, makukuha mo. Pero, ang last certificate, sino ang magbibigay sa inyo? Siyempre, pagka ikaw ay nasa kabilang buhay na, kung saan ka inabot, doon ka idedeklara ng doktor na kung saan nakalagay doon ang iyong death certificate. Ano po? Yun na lang ang iniintay ng karamihan. Pero wag na ninyong hintayin pa ito sapagkat ang pag-aaral ng misteryo, ang pag-aaral ng spiritual education, the highest education in the world. Ito pong spiritual education. Highest, ibig sabihin, pinakamataas na angkas, ang parik, 6 na taon, 2 years, ang theology. 2 taon lang yung theology. Ang abogado, halos 8 taon. Yung Master of Law, Doctor of Law, ang kanilang pag-aaral. Pero doon, nanunumpa sila. Nakataas ang kanang kamay, hawak dito sa kaliwang kamay, may patong na Biblia. Nagbuklat din pala ng abogado ng Biblia, pero hindi nila tinutukan yun. Dahil doon, hindi ka magkakapira. Tama po? Hindi ka magkakapira. Magparababasa ka ng Biblia. Kaya dito, sa atin, kung kayo nga ay noong nakaraan, sabi nga, ay may tuition pala dyan sa Rauhum. May tuition. Hindi po yun tinatawag na tuition. Kasi, di ba, noong nakaraan, may tinanong dito, ay, kararating lang namin, di pa kami nakakapagpahinga. May briefing sa target na sinabi si Daddy, di ba, sinabi sa inyo, usap-usap, tungkol doon. Natural lang po, nasabi nga, lahat ng legal cases, mayroon po yan tinatawag na any lawful activities carried on continuously. Lahat pong legal na bagay ay dumadaan po yun sa kung saan. Mayroong bahagi, counterpart. Pero binigyan po kayo ng tinatawag na human consideration. Ang wala na maibibigay, charge to experience. Charge to Rauhum. Sagot na ni Daddy, o sige, huwag ka na mag-tuition, huwag ka na mag-gastos. Schooler na. Di kayo nagmamalay. Doon sa pagkakataon. Mayroong mga nakapagbahagi, siya namang inihanda sa ating pagsasalo-salo. At siya namang ibinayak sa entablado sa inyong isinusuot ngayon. Kukuha po ninyo. At sino ang makapagbibiglara ng tuga kung hindi kadadaan sa kolehiyo? College of Mystery.
nagkaroon kayo ng jumping promotion. Tumalon kayo ng kung saan 3 baitang ang edukasyon nagsimula sa elementary. Ay di yung kinder, hindi na yung kasama doon sa level up. Kinder. Second ay itong elementary level, secondary level, college level. Subalit kung susuriin po ninyo ang Webster Dictionary o ang sa internet, ang pinakamataas na antas ng pag-aaral sa buong mundo ay ang spiritual education. Paano mo hahanguin ang kolehiyo de misteryo? Na ang misteryo bumabalot sa katawan ng isang tao. Pagkaabot namin dito, misteryo. Yung mga kasamahan ko, pagkarating dito, misteryo. Diba? Itong sundown, ang pinamamahalaan ng ating punong barangay, Sir, maraming salamat po sa inyo. Sir, sa inyo pong pagpapitagan. Pasensya na po kayo sa aking pananagalog dahil naintindihan ko naman ang Bisaya. Pero nahihiya akong magsalita at baka mali sa inyong lingwahe. Na ang Bisaya pala, iba't iba ang parte, Surigao nun, mayroon din sa iba-iba. Basta kung saan, pinakikilala lamang na ang Diyos ay narito sa Pilipinas. Bakit? Ayon sa ating pag-aaral, ang presidente ng Israel tumungtong na sa Malacanang. Since na ang Pilipinas ay hindi napupuntahan ng presidente, prime minister ng Israel. Ngayon lang sa panahon ni President Marcos. Sapagkat nakita siguro ninyo sa internet o kahit sa TikTok, ako siguro yung iba rito nakikita yung itsura ko sa TikTok. Napipilter. Pangit pala na yan, Dr. Bill. Pangit sa personal. Pero ang nagbabago ang inyong kaanyuan dahil ang aral ng spiritual, kayong lahat ay magaganda. Mga gwapa, mga gwapo. Kaya palakpakan po natin lahat. Walang nilalang ang Diyos na pangit. Wala. Kahit isa. Kaya ang mapagpinta sa kapwa, mapanuri, hindi yan anak ng Diyos. Ibig sabihin tayo itoong mga anak ng Diyos. Ibalik ko muli doon sa kung saan, kung bakit dinakila ang bansang Pilipinas. Ang sabi pa nga ni Dr. Jose Rizal, Mindanao is the land of promise. Naniwala kaya kayo nun? Mindanao is the land of promise. Masuswerte kayong nandirito kayo sa lupain sa isla ng Mindanao sapagkat ang ipinangako ng Diyos ay nandirito sa inyo. Swerte naman namin kung halimbawa ipinangako doon sa Luzon. Kinukunda ako. Kasi ibig sabihin, nakatakda talaga ang Mindanao. Bakit? Naikukwento ko ito. Aralin pa po ninyo ang kolehiyo de misteryo. Kaya ang misteryo, simula nang ang tao makarating sa buwan, hindi ba misteryo? Saan ka sasakay? Ilang araw yung lalakbayin? Ilan ang sukat ng mundo? Dito, sa balat ng lupa. Kaya po ngayon, wala nang imposible sa balat ng lupa sa mundong ito. Simula nang ang tao noong 1969 makapunta sa buwan. Tama po, hindi? Kaya wala nang imposible. So bakit hindi natin na itanong sa ating sarili? Bakit ang mga bata ngayon ang hirap nang suhituhin? Bakit? Bakit ang hirap na nilang kung saan laging nababarangay na paglaki? Ang itigas ng ulo. Pag ginalitan ng magulang, gagalitan din yung magulang. Tama? Hindi. May misteryong bumabalot po doon. Sapagkat noong 1986, panahon ni Ronald
Wilson Reagan. Naalaala ko lang po. Okay lang po ba sa inyong magkwento akong magdagdag ng 5 minutes? Ang istorya? Kasi sasamantalahin ko yung oras. Nakaharap ko kayo kasi ako po, na-atake rin ako noon kahit Dr. Alternative Medicine. Na-atake rin ako noon. Pero ngayon, tinutuwid ko yung pananalita kahit nahihirapan yung ating bibig. Para maipaabot lang sa inyo yung mensahe na kung saan karapat-dapat na hindi ninyo pagsisisihan, nagtapos kayo sa College of Mystery. Itutuloy ko po yung pinto? Hindi na. Sige. Bakit ang mga bata ay ang hirap ng suhituhin? Ito po yun. Noong 1986, magkasama panahon si FM, si Ferdinand Marcos Sr., siyang Pangulo natin. Ano? And then, bakit ko po ito ikwininto? Kasi ang titigas na nga ng ulo ng kabataan, simulang ipinanganak ng 1986, hindi na kayang suhituhin ng ating mga magulang. Ano po yung dahilan? Ano po yung concrete basis? Ano yung concrete evidence? Mayroon ba akong scientific basis? Ito po yung basis. Ang presidente ng Amerika noon, si Ronald Wilson Reagan. Ilan ang numero ng Ronald? Kasi alam ko nag-aral kayo. Di ba 6? Ang Wilson, ilan? 6. Ang Reagan, ilan? 6. Doon nakatatak yung simula na kung saan naghukay noon. May hinukay noon dito sa yung tinatawag na inner part of the world, yung core, iron core. Hinukay ang mundo para kung saan tuklasin ano ba ang sekreto, ang misteryo ng mundo. Kung bilog ito, kung na ito ka rito sa Amerika, pupunta ka doon sa isang bansa, bubutasin mo na lang, hindi ka dadaan sa itaas. Tinuklas yun. 14 kilometers ang nahukay, hindi na kinaya. Ang ginamit noon, tuboscope. May camera, inilalawit doon. May microchips. Yung microchips parang SIM card na TV. Doon nakalagay. Nalalaman kung anong mayroon sa ilalim. At doon natuklasan. Mayroong singaw na lumabas at umusok sa mga computer. Kaya doon naglabas itong si Brutus, yung mayroong 3 sungay. Hanggang sa lumabas, itong latest ngayon, itong mga ML. Diba? Tawa si brother, oh. Yung ML. Kasi sinira na yung isip through internet ang mga kabataan. Di ba pagka ikaw naroon sa computer shop, kahit ako'y kapitan, kahit ako'y kagawad, kahit pa ako'y pulis, di mo makontrol ang kabataan doon. Sumisigaw, nagsasalita, tangina ka, patay ka. Di ba? Visit ka, talo na naman ako. Alos basagi na yung mouse. Sapagkat ang naka-inject na doon sa tao, nang sumabog yun, yung mga usok, kumalat yun sa sandaigdigan. Lahat na nagbubuntis simulang 1986 hanggang sa kasalukuyan, ayon sa scientific basis, hindi na kayang kontrolin ng mga magulang. Anong paaralan ang pwedeng mag-control nito? At magbigay ng disiplina. Yan po ang aralin ninyo. Kung lumitaw ang paaralan ng Raucom, ang College of Mystery, na kinilala sa buong Dinagat, buong Mindanao, buong Luzon, Visayas, and Mindanao, nationwide, pag kinilala ito pala niyang pwedeng mag-control pagdating ng araw na yung aral na matututunan dito tungkol sa Kolehiyo de Misterio na pwedeng pangontra doon sa evil side
Kaya pala mayroong evil, pag malala-lala na, devil. Ano? Kaya doon, papansinin natin, saan ka papanig? Ang nagbubulong dito sa'yo, gawin mo yan, gawin mo yan. Dito naman sa kabila, huwag mong gawin, huwag mong gawin. Ay palibasa ang tao, may product of mind. Alam po ba ninyo yung product of mind? Wala sa iyong nagko-control, wala kang spiritual life. Kaya ang buhay mo, gano'n na lang, sadyang mabuhay, kumain, matulog, maghanap buhay. Kung walang hanap buhay, pigil. Walang kasaysayan ang iyong sarili. Sabi nga, walang satisfaksyon ang isang tao. Bakit ko po nasabi, walang satisfaksyon? Ito po, kahit makamtan mo na ang lahat ng karangyaan, kayamanan sa balat ng lupa, sa mundong ito, may maganda kang asawa, may maganda kang tahanan, may maganda kang mga sasakyan, lahat nasa iyo na. Kung balik na rin natin, kayong mga babae, guwapo yung inyong kusanay. Nandun na lahat. Sa mga lalaki naman, guwapa yung inyong kasambahay. Ang tanong ko doon ngayon, kontento ka na ba sa buhay mong ito? Okay ba? Kontento na po ba kayo? Nasa inyo na lahat. Kontento na po ba kayo? Hindi pa. Bakit walang makasagot? Hindi pa po. Hindi pa. Bakit kayo hindi nakukontento? Kasi walang satisfaksyon ng isang tao pag wala ang banal na espiritu sa puso mo, sa isip mo. Ang banal na espiritu ang nagtataglay na kung saan para ang bahagi ng buhay mo ay maging kumpleto ang material and spiritual na bumabalot sa iyong katauhan. Di po ba? The universal goal of every individual is happiness. Maging masaya ka lang sa mundong ito. Anong sitwasyon mo? Maging masaya ka lang. Huwag naman yung sabi nga nung nagkwentuhan kami ni Daddy noon, nag-lecture si Daddy, naalaala ko, kailangan pala ng isang tao. Okay lang pong humirit ako ng mga 2 minutes? Okay po. Okay na? Sasamantalahin ko lang po yung pagkakataon. Daddy, okay lang po. Ang scientific basis, ang isang tao may formula na dapat gamitin mo ito at applicable ito sa lahat ng bagay. Every 24 hours, kailangan mangiti ka ng 1,000 times. Yun ang formula. Mangiti kayo. Pag may nakasalubong kong tao, hello, oh sister, hi Brad. Hindi ako si sister, Brad ako. Yun na, in reverse naman, samantalahin mo yung pagkakataong nakangiti ka habang maraming tao. Bakit may mga tao namang nakangiti pag walang tao? Diba? Ba't may ganun? Nagtatawanan, ayaw niyang makijoin. Pagka yung tapos na yung tawanan, saan na nasulo? Para po wala makakompete sa kanya. Ka pa. Mayroon sa akin nagtawag. Kinuha kasi yung number ko ay, sige, baka daw siya may gustong itanong. Ay alam mo niya, sir, yung iyong sinabi, ay, Doc Belo, yung po niyang sinabi mo na formula ginawa ko. Every 24 hours, kailangan mangiti ng 1,000 smile. Ginawa ko po yun. Ang problema ko lang, may natitira pa akong 300 smile. Yung 700 na consume ko na. Paano po yun? Pa 5 minutes na lang ang natitira. Kasi simple lang yan. Pumunta ka sa loob ng inyong tahanan. Kung may malawak ka doon salamin, ngiti-ngitian mo na, kurasan mo.
bilisan mo ang pagngiti at siguraduhin mo walang nakatingin sa paligid mo. At baka sabihin noon, nag-aral ka lang sa Raukong, nagkaganyan ka na. Ano po? Kaya po, naghirit lang ako ng 2 minutes. Pero, bago po magtapos yung aking binibigkas na pananalita sa inyo, sabi pa nga, ang tao raw po, pag marami ng salita. Ano po? Sabi nga, more talk, more mistake. Pag ang tao marami ng salita, napaparami na ang sala. Pag ang tao ay kakaunti ang salita, ibig sabihin, kakaunti rin ang inyong sala. Paano kung hindi na kayo magsalita? Hindi na kayo sasala at hindi naman kayo tatama. Kaya ibig sabihin, pag ang tao, tandaan po ninyo, pag ang tao ay kung saan, pasala-sala na. Alam po ninyo, sa Bisaya, pag ang tao pamalik-malik na, ang hinahanap na niyan, tama. Tama po. Ang hinahanap ng tao, pag pasala-sala, ang hinahanap na niyan, tama. Para kung saan, ibabarangay na yan, kasi sala na. Kaya, ibig ko sabihin, kayo, mulit-muli, suportahan natin din ang ating mga pamahalaang barangay. Bakit? Sila yung highest government, national government, national operation po sila. Kala natin, barangay government lang yan. Palawigin natin, lagi tayong makipag-coordinate sa barangay captain, huwag tayong magsasarili. At huwag naman tayong nagsasarili na hindi dumadaan sa due process. May proseso po ang lahat. Baka, siyempre, di natin alam na sa susunod, baka malaban ulit si Kapitan. Siyempre, ganun. Pasensya ng Kapitan, baka kinakampanya kita na makasuhan kami ng early election campaign. Ang early election campaign ay kinakampanya na kita na kung saan ay hindi na kayo kailangan kampanyahin dahil ang punong barangay na tumutungtong sa ganitong mga okasyon, sa kanilang imbitasyon, sigurado na yan sa inyo, di ba? Yung mga taga rito. Kita po ninyo, mga taga rito, pumalakpak yung mga dayuhan, hindi masyado. Palibasa, hindi kayo siguro butante rito, anong ano. Yun po ay ibinahagi ko lang po sa inyo na lubos-lubos na. At ang to be continuous po ito, doon po sa atin sa Surigao del Sur. Ito po sa atin ay commencement exercise, graduation ceremonies. Ang aking naikwento sa inyo, nakarating na sa buwan, nakarating na sa araw, ay baka kung saan pa makarating. Kaya nga po ito, sabi nga, once again, maayo hapon, maayo buntag sa kahaponon. Isang mapagpalayang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat.